Usapan po natin mga kababayan itong nangyari na pagpupuna ng mga mamamayan, lalo na ng mga netizens sa social media sa naging pahayag ni Ping Lacson, no? Sa kanyang X account or Twitter, dati, ngayon ay X ang tawag dyan, dito sa kanyang pagkutya at pang-iinsulto sa nangyari kay Senator Marcoleta. Di ba, alam natin na inaresto o na-custody na ng korte at ipapakulong na si Senator Marcoleta. Nagkaroon po siya ng problema sa kanyang health condition. Di siya halos makalakad. Tumaas po ang kanyang blood pressure. At yun nga, na-confine siya sa PNP General Hospital or PNP Medical Center or PNP Camp Crame Hospital. Yan. So, nagkaroon siya ng findings ng symptoms of mild pneumonia. And mayroon pa yatang nakita sa kanyang likod na something like sleep disc tungkol sa kanyang spinal column. And because of that, nahirapan siyang gumalaw. So, nagkasakit siya, hindi pa siya direktang na-remit doon sa Payatas, Quezon City District Jail. So, biglang nag-react itong si Ping Tuta Lacson, no? Tuta ito ni Marcos, eh. Biglang sa kung saan po tumatanda, ay saka rin po nabubulok itong pagkatao at uri ng mga pagiging politiko ni Lacson. Ang sabi niya, sa ngayon, bawal magkasakit, mahal ang gamot. Bawal magkawarant, baka magkasakit. Ayun. So alam natin ang tumbok po ng birada ni Ping Lacson ay malinaw na pang-iinsulto laban kay Senator Marcoleta. Sino ba naman ang naaresto at nagkasakit? Latest po si Marcoleta, ang kanyang kasamahan sa Senado. Yung kulukoy na dating DPWH Secretary na si Manuel Bunuan, nagkasakit din po yun pero parang nagkasakit-sakitan. At wala pang isang linggo or pagkatapos ng halos isang linggo lang, hindi siya nagparimit, no? Doon sa Payatas, Quezon City District Jail, ginawa na siya ni Boying Rimulya na state witness. Wow! Laban kay Senator Jinggoy Estrada at may iba pa daw na malalaking isda. Siyempre, hindi kasama si Marcos Jr. So, hindi nakulong yung kulukoy na Manny Bunuan na isa sa mga main executors, tirador at birador ni Marcos sa pagpapatupad ng sindikato sa budget at pangungulimbat at pangungurakot sa kaban ng bayan according to the revelations made by a lot of witnesses including Ginoong Saldico. So bigla na lang naging witness itong or state witness, state protected na itong si Bunuan. Different case po ang kay Senator Marcoleta, mga kababayan. Kay Senator Marcoleta po ay hindi naman siya nangulimbat sa kaban ng bayan. Kagaya po ni former Congressman Mike Defensor. Sila po ay na-frame up, ginawan-gawan ng kaso, bagamat na-dismiss ito ng COMELEC, tungkol ito daw sa campaign donation na ibinigay nila Mike Defensor at ng dalawa pang mga negosyante. At ayon sa teorya ng asong tagapag-atake ni Marcos na si Ombudsman Boying Rimulya, ito daw ay plunder. At kinatigan naman ng Sandigan Bayan at nakakita daw ng probable cause to proceed trial kaya nag-issue ng arrest order. Ayun. Pero alam natin na kung ito ay bawal at labag sa batas, edi sana ito ay nahatulan na ng COMELEC na nagkaroon ng tinatawag na election criminal offense. Wala, no? At private funds po ito. Ngunit gustong ipalabas ni Boying Rimulya, siyempre, sa utos yan nila Marcos, na gamitin ito na nag-solicit si Marcoleta kay Defensor at sa mga iba pang negosyante gamit ang kanyang pagiging kongresista nung siya ay party list representative pa bago magkaroon ng eleksyon o campaign period. Yan ang teorya ni Boying Rimulya. Which is not true. Paano extort? At ano ang gagamitin ni Senator Marcoleta
na batayan o pamamaraan para makapagkutong kay Mike Defensor at makakuha ng 75 million pesos na di umano ay equivalent to bribery. Yun ang teorya, indirect bribery, na pinapalutang ni Boyeng Rimulya because of that preposterous, no, katawa-tawa at kahindik-hindik na kabulukan ng teorya na ito, ay pinasampahan ng kaso. Nila Marcos through kay attack dog Boyeng Rimulya, si Senator Marcoleta. At ganon din po si former Congressman Mike Defensor. Well, the operations of harassment, of paralyzing or crippling para lansagin ang puwersa ng mga natitira pang mga critical to the Marcos administration na mga political leaders like Senator Marcoleta, at upang manahimik at matanggal sila sa kanilang kakayanan, kagaya ni Congressman Mike Defensor, na makapagsalita at maging bahagi ng demokratikong oposisyon sa ating bayan laban sa katiwalian, korupsyon, pandarambong at kabulukan ng Administrasyong Marcos at Romualdez. Alam natin na ginamit po itong naturang mga gawa-gawang kaso. Pero the point is, bakit nagsasaya? Bakit nagpipiesta ang kalooban ni Ping Lacson? Una sa lahat, alam natin po, personal ang kanyang galit kay Senator Marcoleta dahil nasusupalpal siya. At hindi siya makaporma sa diskarting magpalusot at imaniobra ang mga pagtatabon-tabon at pagtatakip-takip niya kay Marcos Jr. at kay Romualdez nang hinawakan ni Ping Lacson itong Senate Blue Ribbon Committee na naging Senate Whitewash Committee. Hanep sa pangalan, ha? Senate Whitewash Committee. Ay siyempre, ang ibig sabihin lamang noon, nang nandyan pa si Senator Marcoleta, mga kababayan, hindi po maipalusot nila Ping Lacson ang kanilang gawa-gawang kwento sa binaluktot na Senate Blue Ribbon Committee, kung saan hinuhugasan nila ng kasalanang pananagutang kriminal ang totoong mga mastermind like Marcos Jr. and Martin Romualdez. Kaya galit na galit siya itong si Ping Lacson kay Senator Marcoleta. Pangalawa, hindi makalusot ang kanilang mga gimmick at maniobra, kaya naman gustong tanggalin talaga ito ni Ping Lacson si Marcoleta sa loob ng Senado, aside from personal jealousy na naiinggit siya na mas matalino at magaling sa kanya, at dihamak na mas magandang lalaki yata si Marcoleta sa kanya, at mas maganda ang piloka ni Marcoleta laban sa kay Ping Lacson, di na insecure, no? Insecure itong si Ping Lacson kasi gusto niya siya lang ang bida. Sana kung gusto niya magpabida, nanindigan siya sa tama at kanyang isinulong ang totoong krusada at paninindigan laban sa mga katiwalian at mga pandarambong at mga kurakot na nangyari sa ating bansa. Kita naman po natin, bago sila manumpa bilang mga senador, nung mahalal sila nung 2025 elections, nagpakitang gilas ito si Lacson. Sabi niya, bubuksan natin at imbestigahan ang mahigit kumulang 67 contractors. Ayon, mga kongresista na ginamit ang kanilang posisyon bilang mga kontraktor at para magbenta at magdiskarte ng sindikato sa mga proyekto. Billions of pesos ang involved. Ito yung bahagi ng mga Cabral files na nakita natin na inilalabas unti-unti ulit ni Congressman Leandro Liveste. At dito, pag-upo pala ni Ping Lacson, ang kanyang expose, akala niya siya magiging Mr. Expose. Wala. Pasingaw lang pala yun. Pabalat bunga at singaw utot lang. Pinagtawanan ng taong bayan, umurong ang bayag ni Ping Lacson. Wala na. Nawala yung kanyang sinasabing mga contractors na 67 daw ang nakalista sa kanya. Wala ni isa na pinangalanan niya. At pangalawa, nagmagandang lalaki pa siya. Sabi niya, possibly, at the height of the investigation sa Senate Blue Ribbon Committee, posible
na pinalusutan lang ng mga tauhan niya si Marcos Jr. Wow! What another ridiculous theory sa isang police investigator at nagpapakilalang magaling na police official, itong si Ping Lacson. Pinalusutan si Marcos. Kahit pinalusutan siya, may tinatawag pa rin po dyan na criminal negligence. May pananagutan ka pa rin, pero walang bumibenta sa kwento ni Lacson na pinalusutan lamang, posibly, ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ni Budget Secretary Amina Pangandaman, at posibly nila Bunuan, and at another one, Yusik Adrian Bersamin, Yusik Jojo Cades, and itong si Yusik Traigib Olaybar, no, na nakatago doon dati sa opisina ni DepEd Secretary and dating Senador Sani Angara. Maniniwala kaya ang mga Pilipino? VicPia, a video enhancer, is an AI video quality enhancer. Na itong mga tauhan na ito inilagay ni Marcos to, sila Bunuan, Pangandaman sa DBM, Bunuan sa DPWH, si Bersamin bilang Executive Secretary, at itong mga undersecretaries na ito, si Cades, si Bersamin Adrian, si Traigib Olaybar, maniniwala ang mga Pilipino na pinalusutan nila si Marcos at hindi mahahalata sa 3 taon na magkakasunod na sinisindikato nila ang mga budget at pinapapirma si Marcos Jr. na nakapikit o nakapiring ang mga mata. Di ba katarantaduhan yung teorya na yon ni Ping Lacson? Doon siya binanatan ni Senator Marcoleta. Di ba ikaw nagsabi na may mga 8 billion mahigit na pondo na nakita mo na talagang nagkakaroon ng pagdududa na ito ay kinurakot pero malabo na ito ay involved si Presidente dito, si Marcos Jr. O, anong tawag dyan? Committee de Absuelto kung si Trililing pa o Committee de Hugas Kamay. Yan po ang diskarte niya na kung kaya bakit ganito ang naging reaksyon ni Ping Lacson sa naging kalagayan ngayon ni Senator Marcoleta na nagkakasakit dahil sa kanyang edad at dahil sa kalagayan ng pressure and stress na ginawa na kabulastugan at panunupil, panglulupig nila Marcos at nila Rimulya, tuwang-tuwa si Ping Lacson. Pero duwag, tinakasan niya ang kanyang kaso noon na double murder case sa Dacer Corbito case na itinuturo siya noon nila Kernel Mangkaw na siyang pasimuno. That was during the time of former President Joseph Estrada. Nang lumabas po ang kanyang warrant of arrest, tumakas, nagtago po ito si Ping Lacson. Duwag. Hindi niya hinarap ang kaso niya dahil takot siyang makulong. Takot siyang mangulungan at humarap sa katotohanan. Di ba may kasabihan, flight is an indicator of guilt. Napalusutan niya lang ito dahil nagbago ang administrasyon, inabutan siya ng tsamba. Nakapagtsamba siya kay Noynoy Aquino, nakamaniobra at kinuha siya ni Noynoy Aquino. Ngayon, kay Marcos na naman siya bilang special agent ni Marcos, mga kababayan. Kaya, ibinibintang niya ngayon kay Marcoleta ang mga kamalasa na ito, na dahil yan sa, deserve mo yan, parang yan ang naisipahiwatig, mga kababayan ni Ping Lacson, deserve mo yan, kung bakit nangyayari sa iyo yan. Sa isang matino at profesional na senador, na lingkod bayan, kahit magkatunggali kayo sa politika, kapag ang nangyayari o mga pangyayari ay dumidirekta na po sa pag-atake sa institusyon, sa integridad at kalayaan ng Senado, like for that matter, ang ginagawa ni Marcos ay nilulupig at sinusupil ang mga senador na nandoon po sa linya ng independent group na hindi po nagpapatali sa lieg at hindi hinihila sa ilong kontrolado ni Marcos at ng Malacanang, itong grupo nila Senator Alan Peter Cayetano. Malinaw po na kung ikaw ay matino, profesional at mayroong nasa matuwid na katuwiran ng pananaw at paninindigan, magagalit ka sa ganitong uri ng pangingialam, panghihimasok, at mga pang-iipit na ginagawa ng gobyerno ni Marcos laban sa lehislatura. Sapagkat ikaw ay dapat una sa lahat, senador ng Republika ng Pilipinas, tagapagtanggol ka ng mga demokratikong karapatan ng mamamayan, lalo na ng iyong mga kasamahan na pinipigilan at nilulupig at sinusupil na hindi na magpapatuloy sa pagpapahayag ng kanilang mga kritisismo at mga pagpupuna
sa mga kamalian at mga kabulastugan at katarantaduhang nagaganap sa administrasyon. So you should feel the natural experience of a human being, sympathy. No? Magkakaroon ka ng simpatya. You will have empathy. Mararamdaman mo ang kagipitan ng iyong mga kasamahan. Nung magtago nga ito si Ping Lacson, hindi nga siya kinondina ng Senado. Pero the way he condemns right now his fellow senator na alam natin na frame up at ginawan lang po ito ng pandarahas na uri ng panunupil na kaso para lamang maparalisa ang partisipasyon at ingay ng boses na bitbit ni Senator Marcoleta dyan sa Senado laban sa katiwalian at mga pang-aabuso ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Ngayon, tuwang-tuwa si Ping Lacson na ginamitan po ng naturang uri ng sistematikong parang tiraniko at diktadura na pagtrato ng isang bulok na gobyerno ang kanyang kapwa senador, mga kababayan. And that is exactly why we are raising this issue. Walang matuwid na batayan para magsadya ng kaligayahan sa kanyang sarili si Ping Lacson sa naturang mga bagay na ginagawa ngayon ng gobyerno ni Marcos sa institusyon ng Senado at sa kanyang kapwa senador. At Food Panda, we're on a mission to make life delicious. Because some days... Pero dahil hindi matuwid at hindi matino ang uri ng politikang niyayakap at pinapatupad ni Ping Lacson, kaya natutuwa siya na mayroon pong karamdaman, nagkakasakit at naiipit at naghihirap ang kanyang kapwa senador na sila Senator Jinggoy Estrada, Senator Rodante Marcoleta, na alam natin po ay ginamit ni Marcos ang kanyang kapangyarihan at mga instrumento sa gobyerno kagaya nitong attack dog niya, attack bulldog na si Boying Rimulya sa pamamagitan ng ombudsman niya na opisina upang unti-unting tapyasan at mawala ang mga boses ng oposisyon sa kagustuhan at mga kaabusuhan ni Marcos at nila Romualdez. At tuwang-tuwa si Ping Lacson sa ganyan, no? Kaya nga dapat mag-resign na lang ito si Ping Lacson, ano? Mga kababayan, dahil hindi lamang ito instrumento ng panunupil at mga abuso at mga pagtatabon-tabon sa pangungurakot ng isang bulok at abusadong gobyerno o administrasyon ng Marcos at Romualdez. Instrumento din po ito si Ping Lacson ni super bilyonaryo ER. E period. R. Sino daw ito? Kilala nyo na yan. Yan may-ari ng Soler at ng Harbor Center yata at mga container terminal dyan na bilyon-bilyon. Ito lang yata ang kauna-unahang Pilipino na naging trillionaire. Sabi ng Peanut Gallery o Rappler. The first trillionaire Filipino. Itong si super bilyonaryo turned trillionaire, ER. Yan yata ang isa sa mga boss o pinaka-boss ni Ping Lacson. No, alam nyo na yan, ibig mga sabihin yan, kaibigan. Ang boss ni Lacson, hindi ang mamamayang Pilipino. Kung kaya tuwang-tuwa siya na nagmamalaki pa na kayang-kaya ni Marcos na gamitin ng gobyerno para supilin ang mga oposisyon na siya naman sanang sukatan ng isang buhay na demokrasya. Si super trillionaire na ngayon na si ER ay yan po ang isa rin sa mga benefactor o tagapagtaguyod ng gobyerno ni Marcos. Ayan. Ang negosyo niyan, mga container terminal sa iba't ibang mga port sa buong mundo at malalaking kasino. Yang Soler, isa yan, mga kababayan. So right now, ang tanong ng mga mamamayan kay Ping Lacson, sige nga, kung nandyan pa ang angas at tapang na sinasabi mo, pabuksan mo ulit ang Senate Blue Ribbon Committee, pwede naman pala 3 days, Monday to Wednesday, impeachment court trial. Thursday and Friday, Huwebes, Biyernes, 2 araw, Senate Blue Ribbon Committee on flood control scandal at pagsalitain mo ang 18 former soldiers at yung karagdagang 4 na mga nag-deliver ng mali-maleta kina Marcos, kina Romualdez at iba't ibang mga personalidad. Sige nga, maniniwala kami na hindi ka hawak sa ilong
at hindi ka nakatali sa liig para hilain lamang ni Marcos at ng Malacanang, Ping Lacson. Sige nga, pagsalitain mo si Saldico. Ipahanap nyo at pagawan nyo sa ng apostil o ng omnibus affidavit niya upang nang sa ganun ay makapagpahayag at pati mga video clips niya i-play nyo sa Senado nang walang pakundangan kung totoo na hindi ka tagapagtakip, tagapagtabon at tagapagprotekta ng mga magnanakaw at mandarambong sa pangunguna di umano as per allegations provided by evidence and witnesses pointing to Marcos and Romualdez. Sige nga, magpa-Senate Blue Ribbon Committee kayo. Pwede. Monday, Tuesday, Wednesday, Senate impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. And then, Thursday, Friday, Senate Blue Ribbon Committee. At para kalkalin ang nag-umaalingasaw na 1.9 trillion pesos flood control scam. Pwedeng gawin? Pwede. Tingnan natin kung gagawin nila. But definitely, walang bayag duwag yan sila Ping Lacson at Tito Soto para gawin yan. Dahil, hindi sila papayagan ni Marcos na siyang boss nila. At syempre, sasabihan siya ni ER ng kanyang boss amo na trillionaire na, kalma, kalma, tuta, kalma. Papi, kalma. Gaganunin yan ni super trillionaire o ni trillionaire, the first Filipino trillionaire na si ER. Ang nagtatanong mga netizen sa atin, si ER ba si Enrique Razon? Kayo na po ang maghula dyan. Sabi nila, boss daw yan ni Ping Lacson. Sabi ng netizen natin. I don't know. Tanungin natin si Ping Lacson. Boss din daw yan ni Marcos Jr. Tanungin natin si Marcos Jr. kung boss din niya si Enrique Razon. Alam ko, boss niya pati mga Aboites. Sina Lagdameo. Sila, yung malalaking mga oligarko na hindi mga Ayala, no? Mga barkada niya, sina Inigo Sobel. So, ang mga oligarko na noon ay hindi makaporma, yung mga super bilyonaryo at mga trilyonaire na ngayon, at iba pang kabalahibo nila na nagkokontrol ng buong ekonomiya, ng buong resources at mga patrimonya ng buong bansa, sa panahon ni Rodrigo Duterte, hindi sila makaalagwa. Hindi yan makabuelo tudo-tudo sa kanilang pagiging hari at mga tagapagkontrol at nagdodomina sa buong ekonomiya at kabuhayan sa buong bansa. Pero ngayon, tiba-tiba sila sa ilalim ni Marcos Jr. Kaya, Ping Lacson, umalis ka na sa Senado, nakakahiya na yung mga pahayag mo eh. Hindi mo lang iniinsulto si Senator Marcoleta na kapwa senador mo. Nagpapakita ka pa ng lantaran at garapalan na pagiging bulok na politiko na hindi kaaya-aya at hindi ka nais-nais sa interes ng totoong isang republikan, ng totoong isang senador ng Republika ng Pilipinas. Mga kababayan, kayo na po ang magbigay ng paghahatol sa takdang panahon dito sa uri ng mga bulok na senador kagaya po ni Ping Lacson. At nakikita naman yan sa daloy ng mga pangyayari kung anong uri ng mga senador. Ito ang tinatawag na mga kulto ng 3C Judas dyan sa side ni Marcos. Mabuti na lang po at mukhang tumitino kahit papano ang mga presiding skills, ang pag-preside bilang presiding senator judge ni Senator Chis Escudero. Pero binabantayan ng Malacanang yan kasi ibabaon din siya sa kulungan ng Malacanang kapag nagkamali siya. Pero definitely, hindi pa ito ang tamang panahon na sasabihin natin na independent at totoong may paninindigan ang pagiging presiding officer ni Senator Chis Escudero. Abangan pa natin yan. Maraming salamat mga kababayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!